faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo ngayong araw ng linggo? Salamat po. Dahil ngayong araw na to ay ako po ay magbabahagi sa inyo ng ilang talata para po sa ating FBK sa araw na ito. At ang ating pong talata sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa Leviticus 27:30 to 34. At ganito po ang sinasabi, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng lupain, maging butil sa bukid o bunga sa puno ay para kay Yahweh. Ito'y banal na nakatalaga sa kanya. Kung may magbabayad ng halaga kapalit ng ikapo niya, kailangan dagdagan niyon ng ikalimang bahagi, ang ikasampung bahagi ng bakahan at ang kawan ay para kay Yahweh. Sa pagbilang ng hayop, bawat ikasampo na dumadaan sa ilalim tungkol sa tagapag-alaga ay banal na katalaga kay Yahweh. Yan po ang sinasabi sa 27 verses 30 to 32. So, dito po sa ikasampung bahagi, pag sinabi pong ikasampung bahagi, no, makikita po natin na ang ani at ang hayop ay tinalaga bilang pag-aari ng Diyos. Ang ikapo ay tinatawag na banal na nakalaan lamang para kay Yahweh. So may patakaran din pong pinapakita dito, no? Kung papalitan ng salapi ang ikapo, may dagdag na ikalimang bahagi. Ang pagbibilang ng hayop ay sistematiko, bawat ikasampo ay kay Yahweh. So itinuturo po ng talata na ito na ang Diyos ang tunay na pinagmumula ng lahat ng ani, hayop at kabuhayan. Ang tawag na banal ay nagpapakilala na ang ikapo ay hindi bahagi ng ating sariling yaman. Ito ay pag-aari ng Diyos mula pa sa pasimula. Ang dagdag na ikalimang bahagi kung papalitan ng pera ay nagpapakita ng seryoso ang Diyos sa pagtatangi ng kanyang bahagi. Hindi ito maaaring ipagpalit ng basta-basta. Ang pagbibigay ng ikapo ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol sa puso ng pagsamba at pagkilala sa Diyos bilang tagapamahala ng lahat. So makikita natin, no, dito lahat ay pag-aari ng Diyos. Lahat ng ani, lahat ng hayop, lahat ng kabuhayan ay pag-aari ng Diyos. At kung kanina po umattend po kayo ng ating worship gathering, no, nabanggit po ng ating dalawang pastor na hindi po inuobliga ang pagbibigay. Pero ito po ay ang panimula. Ayan, panimula ng ating pagpapakita na kung saan tayo ay sumusunod sa Diyos. Kasi po ang ikapo o pagbibigay ay isa din pong paraan ito ng pagsunod sa Panginoon. So bilang po sa ating aplikasyon, no, so ano nga po ang masasabi natin dito? Ang tanong po natin dito na dapat tanungin natin ang sarili natin, nakikita ba ng Diyos na inuuna ko siya sa aking yaman at lakas? Yan po ang unang tanong dyan. Inuuna po ba natin ang Diyos? Hindi lamang po sinasabi na ang pagbibigay ay ang pag-iikapo ay hindi lamang po salapi. Yan, salapi ang binabanggit. Bagko, sabi nga po dyan, no, pati oras at lakas. Kapag pala ikaw ay hindi nagbibigay ng iyong oras sa Panginoon, nagnanakaw ka sa Kanya. Diba? Kapag hindi ka rin nagbigay sa iyong kayamanan, ikaw ay nagnanakaw sa Kanya. Pangalawa, ako ba ay nagiging tapat sa pagbibigay ng ikapo bilang pagkilala ng lahat ng mayroon ako ay galing sa Diyos? Huwag itong ituring na pabigat, kundi pribilehiyo. Yun nga po yung sinasabi kanina, no, na ang pagbibigay ay hindi po ito pinipilit. Okay? Ang pagbibigay po, sabi dyan, ay pribilehiyo na paglingkuran mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Yan, hindi lamang po salapi, kundi oras at lakas. Sa akin namang pananampalataya, kami dito, no, magtitiwala na hindi magkukulang ang mga nagtatalaga sa Diyos ng nararapat sa Kanya.
ang pagbibigay ay hakbang ng pananampalataya. Nabanggit kanina ni Pastor Johnny yung tungkol sa kung paano ka nagbigay. Yan. Halimbawa, nagbigay ka ng konti. Ayan, si Pastor Odi, tsaka si Pastor Johnny, nagbigay ka ng konti. Anong matatanggap mo? Konti. Kasi may measure nito kung ano ang binigay mo. Kung nagbigay ka ng marami, generously, makakatanggap ka rin ng marami. So, tandaan po natin kung ano mang mayroon tayo, iyan po ay pagmamayari ng Panginoon. Tayo po ay tagapamahala lamang. At iyan po ay sa isang idlap. Kapag tayo ay hindi naging tapat sa Panginoon, sa lahat ng aspeto, sa ating kayamanan, sa ating lakas, sa ating oras, di ba? Pwede po yang bawiin ng Panginoon dahil siya ang nagbigay. Kaya naman, kinakailangan ng tayo ay maging mabuting katiwala ng Panginoon at maging matapat sa pagbibigay o pag-iika po. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.